Unang Kronika, Kabanata 17. Nang si Haring David ay nakatira na sa kanyang palasyo, sinabi niya kay Propeta Nathan, "Ang tahanan ko'y yari sa cedar, samantalang nasa isang tolda lamang ang kaba ng tipan ni Yahweh." Sinabi ni Nathan, "Gawin mo ang inaakala mong mabuti, sapagkat ang Diyos ay kasama mo." Ngunit nang gabi ring iyon, sinabi ni Yahweh kay Nathan, "Pumunta ka kay David na aking lingkod, at sabihin mong hindi siya ang magtatayo ng templo para sa akin. Sapagkat mula nang ilabas ko ang Israel mula sa Ehipto, hanggang sa araw na ito, ay hindi pa ako nanirahan sa isang templo. Ang tahanan ko'y toldang palipat-lipat. Gayunman, kahit saan ako magpunta kasama ang bayang Israel, wala isa man sa mga hukom na inilagay kong tagapanguna ang sinumbatan ko o pinaghanapan man lang kung bakit hindi ako ipinagpatayo ng templong yari sa cedar. Sabihin mo kay David na aking lingkod, na ipinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Inalis kita sa pagpapastol ng mga tupa upang pamunuan ang aking bayang Israel. Sinamahan kita saan ka man pumaroon, at sa harapan mo'y pinuksa ko ang iyong mga kaaway. Ang pangalan mo'y mapapabilang sa mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng sariling lupain, at hindi na sila pahihirapan ni gagambalain man ng masasamang tao, gaya ng nangyari sa kanila nang unang maglagay ako ng mga hukom sa aking bayang Israel. Papasukuin kong lahat ang iyong mga kaaway, at patatatagin ko ang iyong angkan. Pagkamatay mo, isa sa mga anak mong lalaki ang hahalili sa iyo bilang hari, at patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng aking templo, at magiging walang katapusan ang kanyang paghahari. Ako'y kanyang magiging ama, at siya'y aking magiging anak. Hindi magbabago ang aking pag-ibig sa kanya, di tulad ng ginawa ko sa sinundan mo. Siya ang pamamahalain ko sa aking bayan at kaharian habang panahon. Mananatili magpakailanman ang kanyang trono." Sinabi ni Nathan kay David ang lahat ng narinig at nakita niya sa pangitain. Dumulog si Haring David kay Yahweh sa toldang tipanan at sinabi, "Panginoong Yahweh, ako at ang aking sambahayan ay di karapat-dapat sa mga kabutihang ginawa mo na sa amin. Ang kabutihang ito'y patuloy mo pang dinaragdagan, at ngayon ay may pangako ka pa sa aking susunod na salinlahi. Panginoong Yahweh, itinuturing mo pa ako ngayon na isa sa mga dakilang tao. Sa ganitong pagpaparangal mo sa akin, ano pa ang masasabi ko? Higit mo akong kilala bilang iyong lingkod. Alang-alang sa akin na iyong lingkod, at ayon sa iyong kalooban, ipinahayag mo ang mga dakilang bagay na ito. Wala kang katulad, O Yahweh. Wala kaming kilalang Diyos na tulad mo. Mayroon bang bansa sa daigdig na maitutulad sa Israel? Tinubos mo siya sa pagkaalipin upang maging bayan mo. Nakilala ng marami ang iyong pangalan
dahil sa ginawa mong mga kababalaghan. Pinalayas mo ang mga bansang dinatnan ng bayan mong ito na inilabas mo sa Ehipto. Yahweh, tinanggap mo ang bayang Israel upang maging iyo magpakailanman at kinilala ka namang Diyos nila. Kaya pagtibayin mo ang iyong sinabi tungkol sa iyong lingkod at patatagin magpakailanman ang kanyang angkan. Kung magkagayon, kikilalanin ang iyong pangalan at dadakilain ng mga tao at sasabihin nila, si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Patatatagin mo ang paghahari ng angkan ng iyong lingkod na si David. Ikaw na rin ang naghayag sa akin ng iyong pangakong patatatagin ang aking sambahayan. Kaya malakas ang loob kong hilingin ito sa iyo. Ikaw, Yahweh, ay Diyos, at ang mga dakilang pangakong ito'y ginawa mo para sa iyong lingkod. Kaya basbasan mo nawa ang angkan ng iyong lingkod upang magpatuloy ito sa iyong harapan magpakailanman, sapagkat ang pinagpapala mo ay pinagpapala magpakailanman.